Come on, palakpakan natin si Lord na mas malakas. Shout hallelujah! Pagningasin ang taas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo. Pag-apawin ang pag-ibig sa aking puso. Tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo. Pag-apawin ang pag-ibig sa aking puso. Tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Pagningasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo. Pagkapawin ang pag-ibig sa aking puso. Tanging hangarin ako'y gamitin, O Diyos, ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Ikaw ay aking sasambahin. Lord God, sa oras na ito, ang aming puso, Panginoon, ay maging matabang lupa na handang tumanggap ng iyong salita, O Lord God. Anoint mo po ang bawat isa. Bigyan mo ng karunungan at kaunawaan ang bawat isa. Maging sabik sa iyong salita ang bawat isa. Maging yung mga nasa online, Lord God. Hallelujah, makakonect, Panginoon, magfo-focus, Lord. Lalakas po, Panginoon, upang titibay, lalalim, magpapatuloy, magiging tapat sa iyo at mamumunga. Salamat po, Amang Banal. Hallelujah, ang salita mo ay magiging pagpapala sa bawat isang makakarinig. I-bless mo ang bawat pamilya ng ABCI. Lord God, dito po sa Maynila, sa Negros at saka sa Mindoro, maging yung mga nasa abroad, Panginoon. Salamat po, O Diyos. We thank you, Lord God. We claim thy victory, O God, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Come on, take your seat. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Shout hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Okay, kaya makinig po pati yung mga nasa online. Mag-focus lang po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pagpapala natin, ang pagsisimulan ay ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga Sunday is very important. Yung pong sa law of first, kasi the first day of the week is Sunday, not Monday. The first day of the week is what? Sunday. Praise God. Kaya nga give importance to what is important to God. Bigyan mo ng kahalagahan kung ano yung mahalaga sa Diyos. Kaya nga matutong makinig, praise God, bigyan ng halaga ang linggo. Amen? At walang sumagot. Praise God. Nakatulog na kayo kagad. Praise God. Kaya matutupo natin yan upang tayo po ay mapagpala ng Panginoon. Ang blessing natin, ulitin ko, pagsisimulan yan sa salita ng Panginoon. Pagpapatuloy natin yung sinimulan natin na topic last Sunday. Amen. Okay. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ano po yung topic natin? Nung last Sunday ay faith releases the power of God. Kaya nga sabi ko doon ako nagwakas na ako sa today expect greater miracle. Praise the Lord. Amen ba? Kaya nga pag-a-attend ka sa church, pupunta ka, mabigat ang damdamin mo. Mabigat ang nasa isip mo. Mabigat ang pasan-pasan mo. Pag umattend ka, dapat pag umuwi ka, huwag mo nang dala yung pasan na yun. Pero huwag mong iwan doon sa katabi mo, ha? Praise God. Pagkatiwala mo sa Panginoon.
Praise the Lord. Kasi ang hirap nun, uuwi ka, dala mo pa rin yun. Sino bang nasubukan nung pumunta isang lugar, mayroong dala, pasalubong, tapos nung uuwi, dala-dala pa rin niya yung pasalubong? Hindi ganun yun. Dapat ipagkatiwala mo dan. Kaya nga, you need to entrust everything unto the Lord. Amen? Praise God. Para gumaan. Huwag mo nang pasanin. Praise God. Kaya nga, pag may pananampalataya, ano yun? Mararanasan mo kapangyarihan ng Diyos. Amen. Praise God. Okay. Hallelujah. Sabi ko nga, last Sunday, alam niyo po, yung sa Judges chapter 17, verse 6, i-review ko lang ng mabilis. Sabi doon sa Judges chapter 17, verse 6, sabi na, in those days, Israel had no king. All the people did whatever seemed right in their own eyes. Alam niyo po ba, na itong verse na to ay naulit sa last chapter of Book of Judges, chapter 21, verse 25. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na sinali dyan. Pero kung babasahin nyo ang last chapter, NLT version sa last chapter ng Judges, ay chapter 21, verse 25, inulit, same word. Same word. Same word. Kaya 2 beses naulit yung verse na yan. Sa Judges chapter 17, verse 6, at saka Judges chapter 21, verse 25. Pag sinabing inulit yan ng same, merong emphasis yan. May kahalagahan yun. Importante po yun. Hello, amen? Ito ay paalala sa bawat isa. Volume. Ayun. Mabilis. Okay. May nakabukas bang mic? Baka may nakabukas na mic? Nakabukas ba yan? Okay. Inulit ito twice Judges chapter 17 verse 6. Ano yun? In those days, Israel had no king. Ano yun? Anong ginawa ng mga tao? Imagine, nakalagay dyan, all the people did whatever seemed right in their own eyes. Kanya-kanya kung ano yung patingin nila, tama, yun ang ginagawa nila. Yun ang ano yun? Baka may nakabukas dito. Praise God. Okay. Pinaka nakakatakot, ulitin ko, yung sa tingin mo, para sa'yo, tama yun. Pero actually, may tama ka na. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Praise the Lord. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Hallelujah. Kaya nga, pag walang pinakikinggan, delikado. Ulitin ko, pag walang pinakikinggan, delikado. Pag walang sinusunod, delikado. Pag walang nakakataas sa'yo, delikado. Kung walang nagpapastor sa'yo, delikado. Kung walang nagsusupervise sa'yo, delikado. Praise God. Kaya nga, hindi po pwede na ganun. Matigas ang ulo, kahit anong galing mo, kailangan meron sa'yong... Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, Old Testament is the shadow of the New Testament. At dito sa Old Testament, makikita nyo, lahat ng hari, meron pong kapartner na man of God. At pagdating sa New Testament, may 12 apostles. Praise God. Hallelujah. Mahalaga po ang partnership. Hello, amen? Okay, yan. Praise God. Kaya paalala lang po yun. At saka, hallelujah. Ang ang preaching na naririnig nyo rito ay hindi pang relihiyon, kundi pang relasyon. Praise God. Hello, amen? Hindi tayo religious, kundi tayo po ay hallelujah. Nung sumampalataya natin, nakilala natin si Jesus, ipinasok tayo sa kanyang kaharian. The best place to go is the kingdom of God. Amen? Sa kaharian ng Diyos, meron pong kapayapaan. In spite of. Praise God. Sa kabila ng may kaguluhan, still may kapayapaan. Amen po ba? Kaya mahalaga po na kung saan ay yung pananampalataya, mahalaga ang preaching, ang pinakikinggan, at yung naririnig mo dapat ina-apply mo. Praise God. Hello, amen? At pag ina-apply mo yan, nababago ka. Ang nagbabago sa bawat isa sa atin, hindi po ako, hindi po yung preaching ko, kundi ang Diyos mismo, ang banal na Espiritu.
Praise God. Kung walang preaching, walang makikinig, wala ring mababago. May ginagamit lang siya. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya nga kung ikaw yung nalalaman mong maliit na bagay sa salita ng Diyos, huwag mo yan i-withhold. I-share mo yan sa iba para makaranas din ng kaligtasan at pagbabago na katulad ng naranasan mo. Maliwanag po ba yon? Sa preaching ni Jesus, sa four gospel ay makikita nyo, bawat miracle din, makikita nyo, ang pinaka-goal niyan ay palakasin ang pananampalataya ng mga apostol, ng mga alagad. Kasi pag malakas ang pananampalataya mo, praise God, hindi ka tatablan ng mga problema sa buhay. Ang problema ay laging nandyan. Praise God. Basta't normal ka, may mga problema. Kaya tingnan mo nga, tanongin mo yung katabi mo, may problema ka ba? Tama. Anong sagot niya? Anong sagot niya? Pag walang sagot niyan, AB normal yan. AB normal. Normal lang yun pag may problema. Pero hindi normal. Hindi yun normal yung may problema kapag katapos. Tanggal na to. Hindi normal yun na pag oras na pa-happen. Hindi normal na ito. Mamaya na nga lang. Praise the Lord. Mahaba tuloy. Okay. Hayaan nyo na. Ayan. Ano ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na tuloy. Talaga, nakikinig talaga kayo, Kinig talaga kayo, Praise God. Normal lang, may mga problema talaga. Normal lang yan. Pero hindi normal yung hindi mo mapagtagumpayan at hindi mo harapin yung problema mo. Hindi normal yun. Praise God. Amen? Nasubukan nyo na bang kumausap ng isang tao at pagkatapos ay naglabas siya ng problema sa'yo? Nasubukan nyo na yun? Praise God. At kuminsan, ang matindi, nilapitan ka, at ang ilalabas niyang problema, ang tumatindi. Parehas ng problema mo. Hindi lang sa pera, di ba? Hindi lang sa pera. Pero nasubukan mo ba? Kung kailan ka may pera, o kung kailan ka walang pera, saka may mangungutang sa'yo. Narinig ba sa akin yun? Na kung saan, may nangutang sa akin, na kung saan nangungutang sa akin, sabi niya gano'n. Sabi kong gano'n, talaga? Sabi niya, nangungutang ka sa akin, magkano? Mga magkano? Sabi niya, 50,000. Talaga? Sabi niya, pwede ba? Pautangin mo ko? Tapos, tingnan mo ko mabuti. Sa tingin mo, may 50,000 ako. Tingin mo, may 50,000 ako. Minsan kasi, may mga bagay-bagay na, ay solusyonan na yun. Kasi napuputol-putol yan. Naririnig ba ako sa online? Hindi, kasi nawala ang sound eh. Dito lang? Sino ang dahilan kung bakit nagkakaganito? Palabasin na natin. Si Joshua Paul, salbahe ka. Salbahe ka. Pati yung pag-ulan si Joshua Paul. Oy, mas malakas yung mic mo sa akin, Praise the Lord. Ayun. Kung ano yung mga nararanasan mo, ilalabas sa'yo, na kung saan, in short, huwag mo siyang sasagutin. Huwag kang lapitan ng ganyan, huwag kang mang-asar. Hindi, kasi nakikita si Lord sa'yo Kaya kanya nilalapitan Yan ang reason. Praise God. Hindi yan nagpi-feedback. Hindi yan nagpi-feedback. Yan. Yan ang reason Bakit? Nakita nila si Lord sa'yo. Kaya nga tinatanong ka, in short, kaya ka ginawan ng ganon, na may problema siya, at ikaw nilapitan, tingin niya, wala kang ganon. Bakit? May Panginoon ki. Praise God. Hello, amen? Kaya, pananampalataya, mahalaga na lumakas ang pananampalataya. Okay, praise the Lord. Amen ba? Kaya nga, di ba, sabi ko, nung last week, nire-review ko lang ng mabilis ngayon, Matthew 17, verse 22, ano yun? Na yung, kahit daw ang pananampalataya mo, kasing liit, ginamit niya as small, as mustard seed. Praise God. Di ba, nagtanong ako sa inyo, sinong nakakaalam, nakakita na ng mustard seed. Praise the Lord. Kaliit lang nun talaga, sobrang liit. Minsan malaki po yung kulangot mo. Sobrang liit. Pero tingnan mo ang bunga ng mustasa. Kaya, sabi niya, inalimbawa ni Lord yun.
na meron ka lang maliit na pananampalataya kasing liit ng mustard seed, pwede mong sabihin sa bundok na lumipat. Pambihira yan, no? Pero, ang tinitingnan doon, hindi yung liit ng ganun, kundi yung authenticity ng faith mo. Amen. Praise God. Kasi si Lord, nirebuke din niya yung mga alagad niya. Oh, you little faith. Iba, magkaiba yun. Hindi contradicting yun. Di ba? Praise God. Hindi yung contradicting. Praise the Lord. Kasi, nirebuke sila. Kasi, ang liit ng pananampalataya, hindi pa authentic. Kaya ang faith dapat ginagawang authentic talaga. Praise God. Kailangan authentic ang faith mo. Totoo. Genuine. Kasi yung genuine faith, yung maliit na yon, magbubunga ng malaki yun. Magkakaroon ng resulta ng malaki yun. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko, sa pagtatapos ko, expect greater miracle today. Amen. Praise the Lord. Every day, expect greater miracle. Amen. Hello, amen. Hallelujah. Kaya ang mustard seed, praise the Lord, merong bungang malaki. Praise God. Tayo rin po, pag oras na nagkaroon ng pananampalatayang matindi, kasing liit man ng mustasa, ng butil ng mustasa, pero totoo, genuine yun, matindi rin ang mararanasan natin. Amen. May inaayos si Lord ngayon, inihahanda si Lord ngayon para sa bawat isa na handang tumanggap nito, mangyayari sa Kanya. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Praise God. Kaya make your faith authentic. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Laging, sanayin mo ang sarili mo na lagi kang masaya. Kasi pag masaya ka, in short, expectant ka. Praise the Lord. Halimbawa, papasok ka sa trabaho, malayo pang sweldo, pero tagilid na yung wallet mo. Bale, praise God. Huwag ka naman mag-pray, sana may malaglagan dito ng wallet. Huwag ganon, mali yun. Praise the Lord. Mag-pray ka lang na, Lord, naniniwala ako. Hindi man sweldo ngayon, pero pwede mong isolve ang problema ko financially. In short, naniniwala ka kay Lord na kaya niyang magbigay ng pagpapala sa iyo. Kaya ang key dyan, unahin mo siya, panampalatayanan mo siya. Ay, subukan mo lang. Subukan mo lang. Sabi mo nga sa katabi mo, subukan mo lang. Praise God. Subukan mo lang. Hindi lang sa pera yan, sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Praise the Lord. Amen. Kung may niwala ka. O kung merong mga bagay-bagay na isip, opportunity na parang hindi na nangyari, di bale. Pwede naman ulitin eh. Amen. Praise God. Alam niyo bang si Lord, si Jesus nag-ulit ng prayer sa isang bulag? Alam niyo kasi, ewan ko kung nabasa niyo sa Bible, na may bulag, nabasa mo na yon? Saan? Hindi na. Oh, di ba? Nabulag siya. Anong ginawa? Anong ginawa ni Jesus doon sa bulag? Anong ginawa? Oh, social pa. Pinahiran na sa live. Yeah. Okay. Oh, yeah, tama. Di ba? Laway eh. Dumura siya. O kaya, dumura siya. Sino rito malabo ang mata? Meron ba? Bong. Bong, Anong ibig sabihin ng okay? Tanggap mo na yon na hindi makakita? O bakit? Naniniwala ka pa ba na pwede bang ma-restore yung eyesight mo? Joey, tayo! Ba't napahawa ka dyan? Anong ginawa niya? Mark chapter 7? Anong ginawa niya? Mark chapter 7? No. Mark chapter 8, I mean. Kasi sa Mark chapter 7 naman ay sa Mark chapter 7, ang ginawa niya pipit, bingi, deaf and mute. Ano ang ginawa? Pambira. No, yung deaf and mute, pipit, bingi, ay si Jesus, ipinasok yung daliri niya doon sa
pipit bingi. Pinanganga. Hinawakan yung dila at dinuruan. Sabi nung pipit bingi, "Taka!" Nakapagsalita. Ay, basahin nyo ang Mark chapter 7. Hindi ako nag-iimbento. Hindi ako nag-iimbento. Sa Bible yun, hindi ako nag-iimbento. Pero hindi niya sinabing, "Pakla!" Hindi yun. Pero biruin mo, may mga bagay-bagay kasi may mga miracle na sinasabi lang niya. Pero may mga miracle na ginagawa niya. Pagdating sa Mark chapter 8, yung bulag, ay dinuruan niya gumawa siya ng putik. Dumura siya. Tapos gumawa siya ng putik, ipinahid sa bulag. Pagpahid ng bulag, sabi niya, "Anong cream to?" Pero saan ka makakakita ng dura na makakagawa ng putik? Dura ka nakagawa ng putik yon? Hindi. Buwelo, para makagawa ka ng putik. Bong, are you ready, Bong? Are you expectant for a miracle, Bong? Oh, you have so little faith. Praise God. Hallelujah. Unbelief. Yan. Tindi, no? Antindi. Pagkatapos ipinahid, tapos nung tinanong ni Jesus, nakita mo? Kami nakikita akong tao, pero parang puno siya. Lumalakad. Saan ka naman nakakita ka? Blurred ang tingin. Blurred ang tingin. Kasi si Bong, ang problem niya, kaya nga mayroon yung PWD. Isang mata lang ang gumagana sa kanya. Kaya pag nanood ng sino yan, 50% lang ang bayad. Praise God. Hindi ka naman mapipikon, di ba? Yun akin. Sanay ka na sa akin. Sanay ka na sa akin, kaya hindi ka na mapipikon. Hindi, I mean, talagang, di ba? Yan eh. Kaya may PWD siya eh. Praise God. Person with discount. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi katarata, ang nagano sa'yo. Katarata ba yan? Glaucoma na. Pambira. Kaya ganun, no? Pero masa ka mahimala. Nangyari yun. Tapos blurred. Ang ginawa ni Jesus, dumura siya uli, pinahiran. Nakakita. Ang tanong, si Jesus, bakit kailangan pa niyang ulitin? May mga bagay-bagay na minsan ganyan, uulitin sa... Praise the Lord. Ulitin lang eh. Praise the Lord. Amen? Amen. Glory to God. Kaya, come on. Hallelujah. Have faith in the Lord. Kaya una, yung blessing mo ay dapat hallelujah. Sentrum pananampalataya mo sa Diyos, bibigay at bibigayan. No room for discouragement. Amen? Babasa tayo sa Bible na matinding problema. Inabot ng 38 years ang problema bago na solusyonan. Praise God. Sino rito yung may problema na 38 years na hindi pa nasusolusyonan? Taas ang kamay. Meron? Ikaw, Jenny, may problema ka? 38 years na? Meron ba? Pero dito, babasahin natin. 38 years. John chapter 5, verse 5. Ang sabi no, one who was there had been an invalid for 38 years. Ilang taon? Invalid for 38 years. Ano yun? Verse 6. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Invalid. Hindi siya nakakalakad. Hindi niya kayang lumakad kasi invalido nga. For 38 years. Minsan, dahil sa tagal ng problema mo, minsan di ka na umaasa na masusolusyonan pa. Tama ba yon? Tama ba yon? Kaya nga sabi ko last Sunday, today, expect greater miracle. Yung matagal mo ng problema, manampalataya ka, as small as mustard seed, malulutas ngayong taong ito. Come on, palakpakan mo ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Kasi, eto, 38 years, wala siyang magawa. Pero siya ang nilapitan ng Panginoon.
In short, may mga bagay-bagay na kung saan wala na akong magagawa. Pero suddenly, merong opportunity bibigay si Lord sa iyo. Ikaw ang lalapitan. Hanap ka ng hanap, hindi mo makita. Pero may ibang nagkusa. Padala ng Diyos yun. Padala ng Diyos yun. Amen? Glory to God. Kaya sabi niya, he had been invalid for 38 years. Hindi nakahandusay. He was lying there for 38 years. Saan? Sa Pool of Bethesda. Praise the Lord. Kasi doon sa Pool of Bethesda, once a year, kinakalawkaw ng anghel. Anghel tuloy. Pangasinan ako, hindi ako kapangpangan. Anghel. Yan, anghel. Praise God. Kapangpangan kasi yung H. Tinatanggal. Yung walang H, nilalagyan. Kaya pag nagugulat ang kapangpangan, yung aba, baha, haba, baa. Yan, ganyan, yan. Ganyan. Kasi yung walang H, nilalagyan. Yung may H, tinatanggal. Haba. Di ba? Aba. Baha. May H. Baa. Wala lang. Huwag nyo nang pansinin yun nga. Parang wala akong kausap dito eh. Praise the Lord. Alaalang pambihira. Parang pambihira. Hindi nyo alam na nagpapatawa ako eh. No? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Imagine condition for 38 years. Long time ha. And then suddenly, nilapitan siya ni Jesus. Ano sabi siya? Do you want to get well? How's if? One of these days, merong opportunity darating sa'yo na gulat ka. Na matagal mo na. Sasabihin sa'yo, gusto mo bang magkaroon nito? Amen. Come on. Ang salita ng Diyos makapangyarihan, kaya dapat ang salita ng Diyos nararamdaman. Amen. Kaya habang nakikinig ka, dapat nararamdaman mo yung bisa, yung kapangyarihan ng kanyang salita. Glory to God. Tumatayo balahibo ko. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the living God. Kaya nga, iangat natin, itaas natin. Pambihira, maging authentic ang faith natin. And then expect miracle. Amen. Expect the power of God. Why? Faith relieves the power of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Biruin mo, yung walang magawa, walang inaasahan, yung bulag na katabi niya nagtatanong, kinalaw ka na ba ng anghel yung tubig? Siyempre, itong imbalido hindi magsasabi, hindi pa. Kasi kung hindi, makakapunta siya doon. Pero hindi niya kita. Siya nakita niya, hindi naman siya makakapunta doon. Siguro, nag-usap na lang sila. Kita ko kung kinalaw ka na, pero hindi ako makapunta doon. Sasakay ako sa'yo, ikaw maglalakad doon, magagain. Pwede sila mag-usap ng ganun di ba? Pero ito hindi. Nilapitan siya ni Jesus. Expect, may palapit na pagpapala sa'yo. Ayaw mo, huwag mo. Sige ka. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Pati yung mga nasa online, expect, merong palapit na pagpapala sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Wow. Hallelujah. Glory to God. Kasabi niyo, do you want to get well? Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. May palapit na promotion sa iyo. May palapit na increase sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, ano yan? Verse 6. Verse 7. Ang sabi niya? Kasi, do you want to get well? Verse 7. Ang kasunod ng 6, ano? Hindi kayo kagad makasagot. Di 7, di ba? Pagdating sa 7, sabi, do you want to get well? Pagdating sa 7, Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. Pagdating ng verse 7, ano? Sabi niya, tayo, get up. Praise God. Hallelujah. Pick up your mat and walk. Ang mga lumpot na wala palang magawa, ang dapat palang gawin dyan ay utusan. Praise God. Okay, tanggalin natin yung lumpo. Yung mga walang ginagawa, ang dapat palang gawin dyan, inuutusan. Lalo na yung kumakain na hindi naguhugas ng pinggan. Praise. Dapat palang gawin dyan, utusan. Praise the Lord. Hello, amen? Kasi
Do you want to get well? Eh, ang kasunod nun, sabi sa kanya, gusto mo bang gumaling? Ang kasunod niya, tumayo ka nga. Ligpit mo yung higaan mo, lumakad ka. Praise the Lord. Yun pala eh. Ang may sakit, ang gamot pala sa may sakit, inuutusan. Kasi minsan, nasubukan niyo ba yan sa bahay? Katatapos kumain, biglang nagkasakit. Hindi na lang. Katatapos kumain, biglang nadje-jerbox, punta sa CR. Bakit? May gagawin. Uhugas. Huwag na lang. Kasi CR na lang muna. Di ba? Praise God. Di na minsan, pag tambak ng labahan, may biglang nagkakasakit. Bakit? Ayaw maglaba. Kaya pag merong may sakit sa inyo, utusan nyo, gagaling yan. Buhay pa ba kayo? Hindi ha. May kailangan, may problema. Pero ang ginawa, get up, pick up your mat. Kasi minsan, yung may problema, kaya hindi makalaya sa problema. Bakit? Laging nakapokus sa problema. Tayo ka nga dyan. Alam mo, kung may mga problema, ang gamot lang dyan minsan, tumayo ka. Lakad-lakad lang. Sabi mo nga sa katabi mo, walking naman. Praise God. Nung nakaraan, praise God, yung mga lalaki dito sa church, kasama naming naglakad. Yung hindi kasama, hindi lalaki. Praise the Lord. Muntik na, naku, sumama kayo pag oras ng nagyaya ko. Kasi si Bong, pinigil ko lang siya talaga. Andoon kami sa Wolfgang, sabi niya, kain tayo rito po. Nagyaya ng pagkain sa Wolfgang. Nagyaya siya. Pambihira. Ay, naku, Jester, pag oras nag-walking sa BGC, sumama ka. Kasi nagyayaya sa Wolfgang kumain. Steakhouse yun, pambihira. Oo, pambihira yun. Mura lang yun, di ba? Mga magkano yun? Ha? Mura lang yun. Baka mapapamura siya. Huwag ka magmumura. Pambihira. Sa susunod, sama kayo, Harold, Louie, sama kayo. Kasi pinipilit niya ako, naiya ako. Sa susunod na pipilitin niya ako, pwede na. Mag-undertime ka. Pag narinig mo yun, Jester, mag-undertime ka. Pwede. Mag-undertime daw si Jester. Mangyari lang daw yung Wolfgang na yun. Paglabas natin siguro doon sa kainan na yun, si Bong, mukhang wolf na. Praise the Lord. Ang bihira yan, no? Praise God, hallelujah. Walking lang pala minsan eh. Kaya ka nalulugmok sa problema mo, bakit? Galaw-galaw naman, walking lang. Yan ang minsan gamot eh. Hello, amen. Amen. 38 years na problem. Ang gamot, tayo ka nga dyan. Ang gamot, lakad ka naman. Kasi pag iniisip mo ang problema mo, palalalimin, palalalain, palalakahin ang problema mo. Pag yung yan. Hello, amen? Tingnan mo yung isang tagyawat na pinoblema mo, wala ka nang tinignan kundi isang tagyawat na yun. Darating ang isang umaga, may dalawa ng tagyawat. Tapos magkakaroon ng pangatlo, may pang-apat yan. Makikita mo na lang darating ang oras. Yang maraming tagyawat, nilagyan ng mukha. Praise God. Kaya lakad-lakad lang. Galaw-galaw lang. Hello, amen. Naniniwala ka ba na merong palapit sa'yo? Na sorpresa? Praise the Lord. Amen ba yun? Buti na lang nandito ka. Amen. Verse 8. Verse 8. Ano nangyari? Kasi 38 years na problem. Sinabihan lang siya, tayo, lakad, ligpit ang higaan. Ano nangyari? Verse 8. At once the man was, what? Pure. Ha? Ganon kabilis ang himala? Ganon katindi ang nangyari? 38 years na problem. Pambihira yan. Sinabihan ng tusan, tayo, ligpit ang higaan, lakad.
Ano nangyari? At once the man was cured. Hindi inunang gumaling muna siya saka iniligpit ang higaan. Hindi yun ang una. Dapat ang gagawin bago mailigpit ang higaan at patayuin, pagalingin muna. Hindi. Hindi yun ang inuna. Hindi yun ang inuna. Pinagawa muna. Tayo. Ligpit ang higaan. Doon ang laban eh. Ang laban nandito sa isip eh. Paano ko makakatayo? Paano ko maliligpit? Paano gano'n? Pero hindi. Sumunod siya. Ang nangyari, nung sumunod siya, biglang gumaling. He pick up his mat and walk. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya kapatid, naglalakad na papunta sa'yo yung sorpresang pagpapala mo. Hallelujah. Claim it! Kung kagalingang pinansyal, claim it! Kagalingang physical, claim it! Kagalingang emotion, claim it! Kagalingang spiritual, claim it! Praise the Lord. Hallelujah. Amen! Are you excited? Hallelujah. Another scenario. Mark chapter 5. Praise God. Isang babae naman. Praise God. A woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. 12 years naman to. Non-stop. Non-stop bleeding. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Alam mo, hindi lahat ng problema ang solusyon pera. Kasi itong babaeng to, may pera. Pero naubos ang pera niya sa doktor nang hindi nasolusyonan. Kaya nga, huwag mong ilalagay ang faith mo sa pera mo. Na basta't may pera ka, ayos na lahat. No, it's not. No, it's not. Hello, amen? Kaya nga, always involve God in your life. Kahit anong lakas mo ngayon, kahit anong talino mo ngayon, kahit anong yaman mo ngayon, you need to involve God in your life. Madaling mawala yung lakas. Madaling mawala yung pera. Madaling mawala yung impluensya. Hello, amen ba? Amen. May mga kilala ba kayong tao na kilala sa mga lipunan, biglang bumagsak? Amen. Praise the Lord. Alam niyo ba na may mga pinapanood ako pero hindi ako magsasabi ng pero kaya nakahiga ako, naka-Bluetooth. Dahil ina-update ko yung balita sa Davao. Hindi. Ganda ng lugar. Pero paano ko ba sabihin to? Paano kung may nanonood? Grabe Grabe. Nilusob yung lugar. Grabe. Nilusob. Hanggang ngayon, nilulusob pa. Sinasabi, Jeric, sumuko ka na. May sumagot. Sabi, hindi ako susuko. Sumuko ka na, Jeric. Hindi ako susuko. Bakit? Hindi ako si Jeric. Antindi. Nahanap, yung last ko na balita, 13 times nang binalik-balikan pero hindi nakita. Mukhang babalikan uli. Hinahalughug uli. Wala akong sinasabi kung sino yan, ha? Hallelujah. Baklase. Kaya pera, impluensya, talino, may hangganan lahat yan. May hangganan lahat yan. Pero yung relasyon at pananampalataya mo sa Diyos, kanman, hindi ka niyan iiwan at kailanman hindi ka niyan ipapahamak. Hallelujah. Amen ba? Amen. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, magseryoso ka kasi. Yan. Kalabitin mo, magseryoso ka kasi. Kasi naman Praise the Lord. Kasi imagine, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Not just one doctor. Alam niyo, many doctors. Many doctors yan, hindi Manila doctors. Praise the Lord. And had spent all she had. And instead of getting worse, she grew worse. Lumala pa. Pambira yan.
Verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Nagkaroon siya ng narinig niya, andun si Jesus. Anong ginawa niya? Pumunta siya dun. Ano yun? Ano ang naging target niya? Yung cloak, yung balhabal ni Jesus. Kahit nasabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit. Mahipo ko lang. Yung laylayan. Bakit laylayan? Wala na siyang lakas eh. Gumagapang na siya sa 12 years ka ba namang duguin? Non-stop? Ay, pambihira yan. Sa mga babae, walang mali siya. May monthly visit yan. Pero may certain period lang yan. Hindi pwedeng 1 month. Meron, yung iba dyan, ilang months na, wala. Pero yung ilang months na walang tigil, hindi pwedeng ganun. Delikado. Nasubukan mo bang duguin ng ilang araw, Jeric? Lalaki ka kasi, Brad. Lalaki ka kasi. Lalaki ka kasi. Hindi po. Lalaki ka kasi. Lalaki ka kasi. Ikaw naman eh. Lalaki. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nagkaroon siya ng target eh. Ano yun? Ibig sabihin nun, faith yun. Mahibo ko lang. Yung laylayan ng damit. Ang nagtulak sa kanya, kahit nanghihina siya, bakit siya nakalapit? Pananampalataya niya. Amen. Maliit na pananampalataya, pero totoo. Genuine, authentic. Nagkaroon ng resulta. Ang bihira. Kaya come on, ayusin mo yung faith mo, kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 28. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Ang bihira yan. Mahibo ko lang. Gagaling ako. 29. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Kaya alam mo, sa paglapit mo sa Panginoon, pag Sunday pa lang, papunta ka pa lang, iniisip mo na, Lord, sasamba ko sa iyo, Panginoon. Mararanasan ko ang kalakasan. Mararanasan ko ang kagalingan. Mararanasan ko, Panginoon, ang iyong presensya. Mararanasan ko ang iyong biyaya at pagpapala. Kaya pagdating ng pati sa worship, totodo ka. Kahit hindi ka makasabay sa taas ng boses ni Jester. Sige, okay lang. Okay lang. Praise God. Amen ba? Amen. Hallelujah. Wala mang nag-drums ngayon, tiyan mo na lang, tambulin mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, sino marunong mag-drums dyan? Siya na mag-drums ngayon. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Pwede ba yung talent nyo, kahit umibig kayo, paggamit nyo pa rin yung talent nyo? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya tingnan yung nangyari, Immediately, stop. May miracle na nangyari agad. Bakit? Sa goal lang niya, Isip lang niya yun eh. Verse 28. Sabi niya, because she thought, inisip niya, if I just touch his clothes, I will be healed. Inisip lang niya. Pero kaya niya inisip yun, naniwala siya eh, kasi ginawa niya eh. Hirap lumapit, nanghihina, pagapang. Pero sabi niya, mahipo ko lang. Na-recognize nga siya ni Jesus eh. Kaya nung pagkahipo sa kanya, sabi niya, sinong humipo sa akin? Sabi nung alagad, Lord naman, sa dami ng tao naman dito, ano ba naman yan, Lord? Ano ka ba? Di mo ba alam yun? Sa dami ng tao, hindi, meron. Siyang kumibo eh. Nalaman eh. Kaya, papunta ka pa lang dito. Maglista ka na. Hindi yung, Lord, sino ang utangan ko doon? Lord, sino? Hindi ganun. Maglista ka na. Mag-expect ka na. Lord, hallelujah. Lord, naniniwala ako that commitment brings fulfillment. May mapupulpil sa akin, Panginoon. Bakit? Magkukumit ako, Panginoon. Commit not omit. Commit. Hello, amen? Dapat committed. Hindi committed. Iba yun. Iba yung committed sa committed.
Commit, hindi omit. Hello? Amen. Amen. Kaya mag-go, Lord, hallelujah, may mapupulpil sa akin. Praise the Lord. Ngayong taon ito, in these remaining days and remaining months of 2024, double-double harvest. Amen. Bakit double-double? Kasi, hallelujah, 2024 ngayon, 24. Pag dinoble mo yung 2, 4 ang labas. Ayos na yun. Yun na lang yun. Praise the Lord. Merong mangyayari. Amen ba? Amen. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Kaya, nangyari ba? Yes. Kasi immediately her bleeding stopped. In short, yung kanyang maliit na pananampalataya, pero totoo, nagbunga ng himala. Kaya, remember, if you have the faith, God has the power. Amen. Do you have that faith? Amen. God has the power. Amen. Amen. May dala-dala ka ba ngayon, kapatid? Hallelujah. Bigay mo kay Lord. Bigay mo kay Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Amen. Praise the Lord. Anong kahilingan mo? Hallelujah. Kaya ako lagi kong pray, Lord, pararamihin mo ang mga lalaki sa church. Praise God. Hallelujah. Mga macho. Praise God. Handang tumindig sa katotohanan. Praise God. Amen ba yun? Glory to God. Tingnan nyo. Ephesians chapter 1. Efeso 1:18. Tagalog naman, basahin natin. Efeso 1:18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Unang-una, para ma-revive ka kapatid, liwanagin mo muna ang iyong isip. Mahirap makatanggap ng himala at pagpapala ng Diyos nang hindi maliwanag ang isip. Pag maliwanag ang isip, sumasagot. Praise God. Sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Praise God. 19. At kung ano ang di masukat na kapangyarihan kaloob niya sa atin na nananalig sa kanya, ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Wow, matindi yun ha. Wow, matindi. Yun daw power na bumuhay kay Kristo. Siyang kapangyarihan ngayon na siyang tutugon sa kailangan mo o sa pinaniniwalaan mo. Amen. Praise the Lord. Naniniwala ba kayo rito? Amen. Ha? Are you sure? So, expect the unexpected. Expect that greater miracle is coming unto you, amen, unto your family, unto ABCI family. Amen. Praise the Lord. Amen ba yun? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, unahan sa panalang, sa pagsishare dito. Praise God. Ang papasok na September, hallelujah. Sabi ko, ang Agos ng mga pagkakataon, opportunities. Amen. September is manifestation. October is manifestation. Amen. November is manifestation. Amen. December is manifestation. Amen. See you in Bigan, Ilocos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Amen. Oh, may mga matitinding gagawin si Lord sa atin. Excited ka ba doon? Yeah. Kasi tandaan mo, ang kapangyarihan na kikilos ngayon ay yung siyang kapangyarihan doon sa bumuhay kay Jesus. Nung nandoon siya, namatay siya sa ikatlong araw muling nabuhay. Yun ngayon ang kikilos. Naniniwala ka ba doon? Amen? Amen? Tingnan mo kung paano sasaklolo ang Diyos. Tingnan mo kung paano gagawa siya at kikilos. Na yung it seems, wala nang pag-asa. It seems, wala nang solusyon. Wala ka nang inaasahan, pero may biglang darating. Amen. Naniniwala ka ba doon? Amen. Panonoorin natin ngayon. Panonoorin natin. Tingnan nga, panonoorin natin. Sige, panonoorin natin. Ay, pinagtulungan na siya. Allah ka, patay ka ngayon. Allah ka, Allah ka. Allah, ano mangyayari? Allah ka.
ala ka. Anong nangyari? Ala ka. Anyari? Ha? Ulit nga, ulit. Ba't walang sound? Ha? May sound dyan eh. Ayun. Yan, lakasan. Yan. Volume na yan, lagyan ng mic kaya. Yan. Ulitin yan. Ulitin. Yan. Ulit. Yan, para malakas. 1, 2, 3. Praise the Lord. Glory to God. Come on, palakpakan nga natin si Lord. Biruin mo, may mga ganong situation ba yun? Kung saan mag-isa ka, wala ka nang matatakbuhan, wala ka nang matatawagan. But suddenly, si Lord magpapadala bigla ng saklolo. Parang yung nangyari doon kanina sa 38 years, wala na siyang nasahan. Suddenly, nilapitan siya ni Jesus. May mga suddenly na nangyari. Sudden, hindi kalungkutan yan, biglaan. Biglaan, hindi sudden na kalungkutan, no. SU, not SA. Sudden, biglang dumating. Saklolo si Lord sa buhay mo. Come on, use your faith. Come on, kahit meron ng negative na nangyari, come on, still believe God. Merong solusyon na parating sa'yo. May provision na parating sa'yo. Praise the Lord. Amen? Inuulit ko, ang salita ng Diyos makapangyarihan. Kaya dapat nararamdaman mo, feel mo dapat yung Word of God. Praise God. Hindi tayo emotional. Pero meron tayong emotion. Kaya nga pag naririnig mo ang salita ng Diyos, dapat nararamdaman mo. Ramdam mo dapat, feel mo dapat yung power ng salita ng Diyos. Hindi nga papansin, bigay todo ko. Bakit? Hindi ako nagiging OA. Pero ramdam ko kasi yung power ni Lord eh. Hindi ng power. Pambera yan. Hello, amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya matindi yung power eh. Kaya nga, maging tapat sa Panginoon. Maging totoo sa Panginoon. Maging matatag sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya. Ayun, sino pang naniniwala doon na ano ba yung lumusob doon sa hayina yung matatapang niya. Pero layon ba yung layon? Wala nang pag-asa yung layon. Diba? Hayina, ang tapang ng hayina eh, no? Ay, may parating sa'yo, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen? Sinong pambihira? Yung bang lungkot na lungkot ka, pero suddenly, meron kang nakita, nagbigay sa'yo ng kagalakan. Praise God. Dati, nangangayayat ka, suddenly, may pinadala. Ngayon, tumaba ka. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Glory to God. Kaya, hallelujah. May mga bagay-bagay. May enkwentro doon ha. May enkwentro nangyari ha. Kaya, if you want to recover, you will experience encounter. Nakita niyo yun? Ha? Nakita niyo yung encounter na nangyari doon, di ba? Pero, to recover, merong encounter. Hello, amen. Di mo napapansin? Tandaan mo kung kailan mo gusto magbago, doon maraming tukso. Naniniwala ba kayo doon? Buhay pa ba kayo?
Ha? Di ba? Desidido ka na, gusto mo bago, pero ang daming tukso. Ayoko na manginom, ayoko na mag-inom, ayoko na mag-inom. Lumabas ka lang, pre! 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 Last na to, pre, pre, pre. Last na to, pre. Pre. Birthday ko lang, pre. Mira, weekly nagbe-birthday yung kumpare mo, di ba? Praise the Lord. Kung kailan mo gusto magbago, desidido ka, may tukso. Hindi mo mapansin. Isip ka na isip, magsisimula ako mag-diet, saka naman namin okasyon. O kaya, ang daming magyayaya sa'yo, libre kita, tara. Samgyup tayo, samgyup. Ang daming tukso eh. Hindi mo napansin? Gustong-gusto mo nang bumalik, mag-church! Suddenly naman, ba, magaganda ang mga offer. Ha? Magagandang offer. Huwag na lang. Baka naman sabihin, personal ko eh. Hindi ba? Huwag na lang. Pero gagandang offer. Bakit? Anong katuwiran? Minsan-minsan lang yan. Yung minsan, gaano kadalas? Gaano kadalas ang minsan? Hindi ba? Pambira, gaano kadalas ang minsan. Kaya, pag nangyari, o nawala ang nakapo. Huwag mawala yung mga opportunities. Bakit? Pag nawala yung opportunities, ano sasabihin mo? Sana bukas pa ang kahapon. Huwag. Kung kailan ka desidido, saka maraming atribido. Kung kailan ka magbibigay, saka maraming mag-iingay. Ano pa? Kung kailan ka aaten, saka ka susumpungin. Ba't kayo tahimik dyan? Di ba? Di ba? Minsan, aten na ako talaga. Totoo. Mamaya at maya, konting bagay, sinumpong ka. Pinadala lang ng demonyito lang yung pinadala, nasira yung plano mo. Demonyito lang. Naku po. Kapatid, huwag kang pabibiktima. Amen? Ito ba? Mga rhyme to eh. Huwag na kayong huwag nyo na akong kontrahin. Hilig ko lang yun eh. Kung kailan ka tatahimik, saka ka naman iniimik. Ano pa? Kaya, kapatid, hallelujah, maging desidido. Maging porsigido. Maging determinado. Remember the 3 Ds of reset? Ano? Ano, Jeric? Ano pa? Ano pa? Bitter. Determination. Number 1 is determination. Number 2 is decision. Number 3 is discipline. Praise the Lord. Kasi kailangan talaga maging determinado kayo. Tapos ano? Desisyonan mo. Tapos ano? Maging disiplinado ka. Ayan, ang 3 Ds of reset. Ito'y hindi pang relihiyon. Ito'y pang relasyon sa kaharian ng Diyos na pag ginawa mo ito, magtatagumpay ka. Praise the Lord. Amen ba? Hallelujah. Kaya nga, tandaan mo to, matuto ka manalangin. Lord, magsiseryoso po ako sa iyo. Lord, susunod po ako sa iyo. Lord, magiging tapat po ako sa iyo. Lord, dire-diretso po ito, Panginoon. Lalalim po ako sa iyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Kikita mo yan. Hallelujah. Unti-unti. Hallelujah. Unti-unti. Pati nga yung bisyo mo, makakalimutan mo eh. Sa totoo lang. Makakalimutan mo. Darating ang takdang panahon, inaabangan ko yung patutuo ni Joey rito. Yan si Joey. Praise God. Di ba, Joey, no? Okay lang? Magpapatutuo ka rito. Hallelujah. Sasabihin ni Joey, binago ako ng Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Amen? Sinong ginamit ng Lord sa iyo, Joey? Nag-share. Sino? Turo mo. Sino yung ginamit ni Lord na nag-share sa iyo? Yan ang culprit. Siya ang may dahil. Natuwa ka ba? Napagpala ka ba? Praise God. Hallelujah. Imagine, pambira, may 50% discount dyan sa sinihan yung ginamit sa iyo. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ibang klase ha. Ibang klase. Bakit? Walang bagay na imposible. Kahit anumang pambira, pwede. Praise the Lord.
Amen? Learn to pray always and have faith in the Lord. Remember, prayer is the key to heaven. But faith unlocks the door. Ano yun? Prayer is the key to heaven. Panalangin ang susi sa langit. Pero no, faith unlocks the door. Praise the Lord. Magbubukas ng pintuan ng biyaya at pagpapala at opportunities sa buhay mo. Pananampalataya. Praise the Lord. Amen po ba yun? Glory to God. At ako po ay patapos na. Diyan ko muna. Itutuloy natin. Nobela lagi ang ating preaching. Praise God. May continuity siya. Glory to God. Kaya sundan mo. Hallelujah. Bakit? Nawa, I pray and I declare. Bahala na kayo kung sino ang kukuha nito at mas mauuna. I pray and I declare. May magagandang patotoo every Sunday ngayon. Claim it if you want. Kunin mo na yan. Paniwalaan mo na yan. Sabi mo, hallelujah. Pero wag na wag, kahit maliit na bagay, come on, glorify natin si Lord. Wag na wag mong ikakaya ang Panginoon. Magpapatotoo ka. Bibigyan ka ng tapang. Praise the Lord. Pwede kang umahon. Pambihira kahapon, may pinanood sa akin si Charmaine. No? Pambihira yan. No? Pambihira. Tululaway ako eh. Grabe. Tindi. 5 sports car binili. Lahat. Lahat cash. Bumili ng Lamborghini. 8 ba yon? Akala ko 5. 8 pala yun. Pambihira yun. Lamborghini. Cash. 27 million. 28 ba yun? Tanyo, malapit lang Yung 5, malapit sa 8. 27, malapit sa 28. Praise God. Alel, ang tindi ang tindi. Gusto niyo malaman kung sino yun? Baka ginagamit nyo nga Ginamit ko, walang epekto sa akin Kasi araw-araw, nagbibilad ako araw-araw. At least 10 minutes lang Kasi mainit Mga 10:30, 11, gumagana. Kasi tanghali na ako, lumalabas ako. 10 minutes. Yan, nakaharap, tapos tatalikod, tapos nakatagilid ng ganyan. Ganyan yan. Kasi, kaya binigay ni Lord ang araw. Kailangan natin. Kailangan natin ng araw. Kailangan natin ng araw, Brad. Kailangan natin ng araw. Kailangan natin ng araw. Nung masobrahan, di. Praise the Lord. Hallelujah. Araw-araw yun. Kaya hindi tumalab sa akin. Kasi yung kinukwento ko kung sino yun, may produkto. Whitening. Sino yun? Si Rosmar. Kilala niyo si Rosmar? Tumatahol? Pambihira. Meron siyang Lamborghini, meron siyang Ferrari, meron siyang McLaren, pambihira. Meron siya, yung pinakamura yata yung yung Nissan at saka yung Toyota kasi yung Toyota na sports car niya 1.5, tapos yung Nissan pambihira. Grabe. Saan siya nagsimula? Dati lang palang mahirap din yun. Hindi rin siya marunong dati. Nahihayin din lang siya. Paano siya naka-breakthrough? Kumapal lang daw ang mukha niya. Yun sabi niya Kumapal ang mukha ko, makapal ang mukha ko. Anong ibig sabihin? Lumakas ang loob. Yes. Kaya, biruin mo, nag-online selling. Tapos, pero matindi kasi giver. Nung pandemic, abiran namili ng mga bales bang tawag doon? Anong mga bales? Tapos, yung mga tao na kung saan, tinulungan niya, binigyan niya ng negosyo. Libre yun, pinamigay yun. Ang natira na lang na pera niya, 25,000 na lang natira niya. Hindi pa siya ganun kayaman, wala pa yung kanyang mga beauty, 25,000 na lang, bakit? Naitulong niya lahat. Pinakita, dami. Pinamigay na niyang ganun. Kaya manatulungan. Kaya nung siya ay nag-online selling at saka nung may produkto siya, nag-online selling siya, yung mga natulungan niya, tinulungan din siya, kumalat yung produkto niya. Na kung saan ngayon, may 10 resort. Siguro tama na ako rito. 10 resort, Pambira yung lahat ng mga binibili niya, puro mga gawa na Pambira yung kanyang isang mansion, ang tindi. Yung? Cash. Cash. Lahat yan binibili, cash. Tayo, cash mo.
Siya cash lahat, milyon, cash lahat. Pero mukhang mabilis yung proseso, ha? Mabilis yung proseso niya. Mga kapatid, pwede rin bang gawin ni Lord yun sa mga taga-ABCI family? Amen! Praise the Lord. Pwede ba yun? Amen! Are you expectant? Amen! Pwedeng gawin niya? Kapatid, magseryoso ka lang. Magseryoso ka lang. Sabi mo ulit sa katabi mo, magseryoso ka lang. Seryoso ka lang. Magseryoso ka lang. Magseryoso ka lang. Hindi sa lahat ng panahon ikaw tutulungan. Darating ang panahon ikaw naman ang tumutulong. Hindi sa lahat ng panahon ikaw nangangailangan. Darating ang panahon ikaw naman ang nagiging solusyon doon sa mga nangangailangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi sa lahat ng panahon yung sakit mo, gagaling ka. Amen. Hindi sa lahat ng panahon ang kahirapan, amen, pagpapalain ka. Amen. Magseryoso ka lang. Amen. Kaya nga may mga darating na mga opportunities. Huwag mong pakakawalan yung mga opportunities sa buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. And always honor God. Kasi kasama yun sa faith eh. You need to honor God. The moment you honor God in everything, give your time. The 3 T's. Remember, patapos na ako. Remember yung 3 T. Your time, your talent, your treasure. Bigay mo time mo. Hindi ko sinabing huwag ka nang magtrabaho. Trabaho ka, pero kahit nagtatrabaho ka, ano yun? Maging patotoo ka at magliwanag ka sa trabaho mo. Your talent. Paghamit mo kay Lord yung talent mo. Alam ko, naniniwala ko, talentadong tao ka. Praise God. Treasure! Your treasure! Praise God. Your money! Involve mo si Lord. Praise the Lord. Makikita mo kung paano ang gagawin niya. Tumayo ang bawat isa with excitement. Praise God. Be prayerful. Tandaan nyo to, ha? Remember, nakalagay dyan. Ha? Ilabas nyo nga. Remember, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. At titingnan nyo na. Prayer is the key. Yan, ilabas nyo. Yan, praise God. Hallelujah. Prayer is the key. Kasi gusto kong tingnan nyo yan. Tingnan nyo tandaan mo. Kaya nga hindi po pwedeng hindi ka magpipray. May faith ka kay Lord, kaya ka nga nagpipray. Huwag ka magpipray ng walang faith. Lord, totoo kaya yun? Hindi ganun. Pananampalataya ang gamitin mo. Amen? Ang pananampalataya, pinaniniwalaan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Pananampalataya na. Hebrews chapter 11 verse 1. Mga bagay na hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan mo. Yun ang faith. Amen? Prayer is what? Key to heaven. But faith unlocks the door. Praise God. Just close your eyes. Tell God what you want. The question of the Lord, just like the question of the Lord to that 38 years invalid. The Lord said unto him, do you want to get well? Hindi siyang lumapit, siyang nilapitan. This time, lapit ka kay Lord. Kasagutan. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Yes, Lord. He is mighty to save. Forever,
salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Focus on God. Focus on His Word. Lahat ng mga nangyaring pangit na itong mga nakaraan, babalik ta rin ng Diyos yan. Believe that in the name of Jesus. May nawala, mababalik ta dyan, mababawi mo. Praise God. May mga bagay-bagay na hindi naging maganda, babawi ka. Tandaan mo that in these remaining days and months, full of fulfillment, as you commit your life unto God. Commitment brings fulfillment. Praise the Lord. Believe the word of the Lord. You will experience, we will experience ABCI family. We will experience double harvest. Commit your life to God. Believe Him. He can move the mountains. Yung opportunity, kala mo nawala. No, it's not. Mababawi mo yan. Babalik yan. Glory to God. Focus on God. Sasadyain ka ng Panginoon. May mga makakaranas dito. Sasadyain ka. Do you want to get well? Sinadya siya. 38 years siya na. Yung isa naman, hallelujah, siya naman ang sumadya sa Panginoon. Hindi niya kaya pero ginawa niya ang lahat. Pinilit niya. Nangyari, himala ang natanggap niya. Just believe the Lord. Come on. Sige. Nasa isip mo yan. Nakita mo yan. Makita mo ngayon yan. Maranasan mo. Dapat feel mo yung salita ng Diyos ngayon. Ramdam mo dapat yung salita ng Diyos ngayon. Magbibigay sa'yo ng kagalakan. Magbibigay sa'yo ng kalakasan. Magbibigay sa'yo ng katuparan. Hallelujah. Believe God. Believe God. Believe God. Even yung mga nasa online, believe the Lord. Believe Him. Believe Him. Thank you, Lord. Raise your hands. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we believe your word, Lord. We believe your word, O God. We believe your word, O God. Today, we expect greater miracle, Lord God. In the name of Jesus. Pati yung mga nasa online, Lord, maging nasa ibang bansa, Panginoon, hindi may ang iyong kamay para abutin sila, Panginoon. Maging yung mga nasa Visayas, mga nasa Mindanao, at maging yung nandito sa Luzon, Panginoon. Hallelujah. Lord, abutin mo po. Maging yung mga nandito, Panginoon. Hallelujah. Mararanasan ang breakthrough, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Mabubura ang kahirapan sa bawat pamilya sa ABCI family. Lord, makakaranas ng kagalingan sa bawat may sakit, karamdaman dito po, Panginoon. In the name of Jesus. Breakthroughs upon breakthroughs. Favor upon favor, Lord God. Blessing upon blessings, Lord. Salamat po na angkin namin ng katagumpayan, Lord God. Ramdam namin ang iyong malakas na presensya, your mighty presence, Lord God. And we are so expectant, O God, full of joy, Lord God, dahil sinagot mo ang aming panalangin.
pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen.